Ngayong taon po, Ma'am, mapunta naman po tayo sa inyong mga priority bills na isinusulong. Ano po ang mostly ang mga concerns na natatanggap po natin mula po sa ating mga seniors? Marami kasing reklamo dyan sa SOCPEN ngayon, sa social pension ngayon, dahil maski na hirap, pinakamahirap na senior citizen, kung hindi mo kung hindi mo kasama yung gumagawa ng listahan, and usually mga barangay captains ang gumagawa ng listahan, hindi na sila na-i-include na mag-pension. So yun ang madalas na reklamo na ano. So naisipan ko na ilaban yung universal social pension. Para ito wala nang lista-lista, wala nang pila-pila, ano na lang, lahat na lang ng senior citizens, age 60 and above, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala, makakatanggap ng pension buwanan. No? Kasi sabi naman ng mga nagpe-pension ng DSIS, SSS, bakit pinaghirapan naman daw nila yon? Bakit naman sila madi-discriminate dito sa social pension? Which is true naman, di ba? So, yun na lang ang pinaglalaban ko ngayon, and I hope nag-usap naman kami ni Speaker Martin Romualdez at meron naman ng pondo na nakita ang APRO. So, I hope naman ma-push through na ito. Kasi ito talaga ang clamor ng lahat ng senior citizens. Pwede po bang malaman, Ma'am, magkano yung pondo na kakailanganin para dito? At kung ilan yung mga seniors na magbe-benefit kung gagawin nating universal social pension? Di naman din ganun kadami po eh. Yes, oo. Mga almost more than 11 million. More than 11 million. And right now, it's how many? Ayun nga. Ngayon, 4 million lang 4 yung million. indigents. Yes. And marami pang waiting na indigents din. Okay. Yun. So, sabi ko nga, kaysa naman mag-increase sa kokonti, lahatan na lang. Ilahat nyo na lang. Total, konti na lang naman ang idadagdag na pondo kung pangkalahatan. Mga magkano po kaya, Ma'am? Mga 60 million. Billion. 60 billion ang idadagdag para kung lahat-lahat na po, regardless of indigent or hindi. Okay. Right now, mga 40 na. Kung i-increase ng 1,000 yung isa, 49 billion ang kailangan. So, konti na lang naman. Okay. So, sana nga po mahanapan para naman sumaya ang ating mga seniors citizens po, no? Kesa sa kung saan-saang bagay mapunta pa yan. That's right. So, hingi na rin po kami ng update sa panukalang pagbibigay naman po ng cash gifts sa mga seniors na may edad 80 at 90 years old. Ano po ang latest tukol? Approved na sa Kongreso, approved na rin sa Senado, approved na rin sa BICAM na kay Pangulo na lang napipirmahan. Na pag 80, 85, 90, 95, makatanggap ang senior citizens ng 10,000. Okay. So, nagsiskip siya ng every 5 years. So, kung 82 ka, hindi ka kasama doon. 85. Kailangan matapat ka talaga doon sa 80, 85, 90, and 95. And of course, pag 100, magkano na nga po ba? 100,000. Yes. At sabi nga nila, and every year after that, may gusto pa silang idagdag po eh. Ay, palagay ko medyo mahirap na. Mahirap na yun. Mas maganda na lang doon sa mga mas bata kasi at least sila, mas marami pong makikinabang. Yes, oo. Pwede pa siguro na kung 101, dadagdagan naman ng mas konti lang, di ba? Magbibigay na 100. Kasi bibihira lang naman po yung 100, 102. Opo. Okay, ano po ang iba pang maitutulong po kaya nitong expanding the coverage of the Centenarians Act sa ating mga seniors? Well, malaki naman kasi nga, siyempre, ang sabi nila, mahirap nang abutin yung 100. So, bakit naman hindi na lang babigyan yung mga ganitong edad? Gusto nga nila 70. Eh, sabi ko, masyado marami na yata ang 70, baka mahirap. So, umpisa na lang natin sa 80. So, yun ngayon, at least, they're looking forward to receive something when they reach the age of 80, 85, 90, 95. Kaysa antayin nilang mag-100 sila, which is bibihira na, ang makarating na makatanggap pa. So, okay naman na. At least, maski 10,000 lang,
meron Yes. sila inaantay. Oo, para naman mapasaya po natin at Yes. mapahaba pa ang buhay ng ating Oo. mga seniors. Marami rin naman po sa kanila are still active. Meron pa nga 80 plus na doktor pa rin. Oh, may 90 pa. Yung na 99-year-old oldest living weaver Yes. po natin ay Yes, nagwi-weave oo. pa rin. Nagwi-weave Diba? pa Si rin. Nana Magdalena. Oo. So marami pa pong pwede silang makontribute sa ating bansa. Yes. So ito naman po sa paglulunsad ng National Commission of Senior Citizens na 5-year action plan para po sa mga seniors nung nakaraang taon. Kumusta po ito? At ano po ang bahagi ninyo dito sa implementasyon ng programang ito? Oo. Tinutulungan ko itong kwan. Actually, nung 17 Congress, kami ang nag-propose nito at salamat naman at nagkaroon na kami ng sariling komisyon para maalagaan ng mabuti ang mga senior citizens, no? Ito hindi pa talagang functional naman kasi talaga namang wala silang sufficient budget. At saka most of the programs and nasa social DSWD pa. Oo. Ngayon, I think this February, ita-transfer na sa NCSC yung mga programs and projects Pero I think, I don't know, yung SOCPEN, yung social pension, hindi pa yata. Itong mga programs and lang ang ita-transfer kasi medyo talagang kulang sila sa budget. So nitong nakaraang budget hearing, talaga namang ipinaglaban ko at saka mga kasama ko yung mga colleagues ko na mabigyan talaga ng sufficient na para maka-function mabuti ang aming komisyon. Kasi yun talaga ang gusto ng mga senior citizen na magkaroon kami ng sariling komisyon para maalagaan sila na mabuti. So, ang suggestion ko lang, kasi ang ng DBM, nag-cluster yung 17 regions into 8 clusters. Sabi ko, imposible maka-implement sila ng social pension. Sabi ko, ang DSWD nga, kumpleto sila up to municipal. Medyo nahihirapan pa silang yung SOCPEN. What more kung 8 clusters lang? So, ang hinihingi ko lang naman yung region, 17 regions, magkaroon ng office ang NCSC nang sa ganon, at least we could start from there para ma-implement lahat ang mga dapat i-implement. So, yun ang parang okay naman na si Secretary Pangandaman ng DBM. Okay. Na gawing 17 regions. All right. So, bilang panghuli na lang po, ano na lamang po ang inyong mga mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nanonood natin na mga senior citizens at bigyan na rin po natin sila ng advice kung saan sila po pwedeng tumawag pag meron po silang concerns. Yes. Kung may mga concerns, nandiyan po ang ating commission, National Commission on Senior Citizens, na pagdudulugan ninyo ang mga problema. At unang-una po, kasi sa mga barangays, mga towns, cities, meron namang OSCA. Yung Yes. yung that takes care of the senior citizens affairs. Doon po ninyo sasabihin yung mga problema nyo, yung mga complaint nyo para ma-actionan agad. Ngayon, kung masyadong malaki po yung problema, pwede naman sa ating komisyon, at kung ano naman po, nandyan lang po ako, nandyan lang po ang opisina ko, bukas po ang opisina ko sa Congress para pumunta po kayo kung ano man po ang reklamo, ano man po ang problema ninyo. Alright. And on a lighter note, ma'am, ano po bang sikreto nyo? At mukha pa rin po, very beautiful pa rin, and mukha po kayong bata. Be prayerful and be busy. Be busy. Don't stop, Don't stop. working Yes. or... As long as you can do it. Kung kaya mo pa rin naman magtrabaho ka. Kung kaya mo naman, basta may gawin. busy ka. Oo. Yes, yung iba po, nag-exercise, Yes. Zumba. Oo, exercise and yung busy din ang mind mo. utak, yes. Kasi kung hindi, baka maulyanin ka. Alright. Very good advice. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Ninya, for giving me this opportunity.